Hi mga ka-watchers! Good morning, good afternoon, and good evening. Welcome to my channel and thank you so much for our new subscribers. Salamat talaga sa mga support na pinapakita niyo, especially sa mga nagko-comment, nagbibigay feedback, even yung nagre-request kung ano pang sunod natin na i-review. Thank you so much. Hi mga ka-watchers! Andito tayo ngayon sa loob ng Suzuki Espresso 2024 manual transmission at sasagutin natin yung tanong na sulit pa bang kumuha ng Suzuki Espresso ngayong 2024 na edition kasi medyo tumaas na din yung presyo compare nung sa first edition, sa special edition at ngayon sa may 2024. So yung tanong, sulit pa ba kumuha ng favorite car nyo or yung dream car nyo ngayong 2024? Okay. So sasagutin natin yan by explaining kasi yung sa first edition ng Suzuki Espresso medyo mura pa yung monthly niya compare ngayon. Sa mga 10 to 11,000 yung per month niya. Tapos pumasok yung may pangalawang edition na naka-mugs na pero same specs lang, nasa mga 12,000 to 13,000. And then ngayon, may special edition tsaka lumabas na din yung sa 2023 and 2024 na talagang mas in-improve nila not just the outside looks na may mugs tapos even sa insides ng Suzuki Espresso. So yung tanong, anong mga naidagdag na specs kay Suzuki Espresso ngayong 2024 edition? While watching this, no, hopefully you will learn something. So this is what I say, sa labas kasi may nakaimbos na dalawang pangalan, Espresso tsaka yung Suzuki. Sa 2024 wala nang word na Suzuki. And then ito sa loob, yan po mga ka-watchers, yung sa previous edition yung steering wheel niya talagang walang mga buttons or anything na makikita nyo, just a normal steering wheel. But sa latest na Suzuki Espresso, yan, may mga buttons na for infotainment, magsasagot ng tawag, tsaka magka-cancel ng tawag pag yung cellphone nyo naka-bluetooth or naka-connect ng sasakyan. Ayan po. So, talagang na-enjoy namin to, especially me, no? Kasi I tried to drive the previous edition na talagang I expect once kami kukuha ng ganito, walang mga ganito. Ayan, nung nakuha namin, na-shock ako, may ganito na pala. Tapos ito pa, ito yung mga naidagdag kay Espresso. Electronic stability control. Yan. So kahit mga curve, hindi na yung sa previous edition kasi talagang may lupay-pay. So ngayon, naliles na po siya. Tapos pangalawa, yung automatic on and off kay Suzuki Espresso, pag naka-idle yung sasakyan, mag-off yung engine. Tapos pangatlo, yung electronic side mirror control. Yan. Wala nang joystick na gagalawin nyo just to control your side mirror. So, dyan na lang po. Sobrang ganda. So, yan yung sa AGS tsaka sa manual transmission. May ganyan. Inidagdag kay Espresso. Okay? And sa next, ito. May kunting speaker sa taas ng hood. For the purpose na pag may kausap kayo sa phone nyo, when your phone is connected to the car, maririnig ng kausap nyo sa phone. So, hindi mo na kailangan ilapit pa yung phone mo while nagda-drive ka, tapos may kausap ka, may tumawag o may tinawagan ka. Ayan. Tapos ito pa, yung sa monitors screen, ang daming mga naidagdag compare sa previous edition kasi I tried to drive the previous edition and walang mga ganito. So, I modify the settings. Gusto ko yung orasan nandun sa gitna, tapos fuel sa right side, and then left side is yung FM. May trip 1 to trip 5. So i-monitor ni Espresso yung fuel consumption nyo from trip 1, tapos pumunta kayo sa trip 2 hanggang sa trip 5 po, ibibigay niya yung data kung ilan yung kilometers na tinakbo nyo per liter. Ang daming mga sensors. Yan, ino-on ko yan lahat kasi sa fuel pag almost mag-empty na, so magno-notify sa screen ko na I need to go to the nearest gasoline station. Tapos may naka-open na door, tutunog po yan. Tapos pag may
tumawag, may nag-message, may magpa-pop up na mga messages sa screen po. Tsaka pwede mo mabasa yung message sa screen mismo. Kung sino yung nag-message, tapos ano yung sinabi. Yan, ang dami talaga. Isa to sa na-amaze ko sa bagong espresso na naidagdag. Yan, ang daming mga buttons compared to the previous edition. So, FM, AM, Bluetooth, USB, and then Apple CarPlay. You can access anything from your phone connected sa sasakyan nyo. And as what I've said, no, previous edition, joystick lang. So, dyan mo i-adjust. So, ngayon, wala na po. Tinanggal na kay Espresso ngayong 2024 yung joystick. So, electronic na po yung pag-a-adjust nyo sa side mirror. Yan, sobrang ganda. Kasi hindi na magalaw ng mga bata. For example, may mga bata kayo sa loob. Yan. So, same lang sa previous edition. Walang may naidagdag sa aircon control. Ito pa, sa bagong edition, nilagyan nila ng cabin filter. So, may free na po na cabin filter yung Espresso nung kinuha namin siya. So, speakers, same lang sa previous edition. Dalawa sa harap, wala sa likod. So, when I say sa harap, sa driver tsaka sa passenger side, ilang yung may mga speakers. And so far, masasabi ko, goods naman yung tunog niya. So, compared to previous edition, medyo siguro may parang maganda yung mas speaker niya ngayon. So yun lang po mga ka-watchers, no? Yun yung reasons but medyo tumaas presyo ng Suzuki Espresso kasi yun yung mga nailagdag na very important for me, no, to consider. Yun yung mga very important na kailangan talaga meron si Espresso na need sa atin mga driver. Yan. So yung tanong, no, if this is your dream car, Suzuki Espresso, yes, why not pursue nyo yung dream nyo? Kasi masasabi ko talaga, aside sa maganda yung looks niya sa labas, the white, the granite gray, orange, red, and blue, talagang outstanding yung itsura niya pag nakita mo siya sa daan. And then the ground clearance, it helps from rough road to any roads na madadaanan nyo. Tapos yung mugs pa, pinalitan na po from rim to mugs. 2-tone na mugs po yung bagong Suzuki Espresso. Ano pa? Talagang tinanggal niya yung word na Suzuki para talaga mag-stand out lang yung name na Espresso sa likod niya. And then sa loob, ang daming mga buttons na pwede niyong galawin just to make you more convenient when you drive your dream car. So yun lang mga ka-watchers. I hope may na pick up kayo ngayon sa content na ito. And if this is your dream car, and if this is your plan to upgrade car, why not choosing it now in Suzuki Espresso? Have a great day. Bye-bye.